Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong Brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Kung agree po kayo mga kapanalig, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya ay forever in control. Alam niya ang ginagawa niya. At siya ay nandun na bukas. Siya ay Diyos na noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay lumikha ng langit at lupa. Siya ang daan, pintuan, buhay. Siya ang magbubukas ng pintuan para sa atin pag tayo'y tinawag na. Kaya ang trabaho natin habang nandito tayo sa mundo ay we should grow spiritually at maging mapayapa ang kalooban, mapayapa ang kaisipan, maging mabuti sa isip, at mabait sa gawa. Siyempre, kailangan nandyan tayong sumusunod sa Diyos, na matapat sa Diyos, manatili sa Diyos, tanggapin ng lahat ng biyaya na galing sa Diyos, purihin siya, at pati ang mga trials na sinusuong natin, susuungin natin, kasama si Kristo, ay dapat natin i-acknowledge kasi hindi niya tayo pasusuungin sa mga bagyo kung hindi niya tayo sasamahan. Mayroong mga klaseng tao ang binanggit ni Don Moen, lalo nung pandemya, 3 klaseng tao na sumuong sa bagyo, sumusuong sa bagyo, at nalagpasan na ang bagyo. So yung 3 klaseng tao dito sa mundo ay nangyayari sa lahat ng panahon, mga kapanalig. Samahan niyo po ako, mga kapanalig, na manalangin. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanan. Manahan po kayo sa aking puso, dahil ituturing kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Shoutout sa iyo, paring Benny Gakato, na tumatakbong kapitan sa barangay Kaluchichi, Pagsanhan, Laguna. Napanood ko ang video mo. Napakagaling ng mga hangarin mo, ng mga nagawa mong 3 terms bilang konsehal, bilang kagawad, at ngayon ay hiniling ng taong bayan sa inyong barangay na ikaw ay tumakbong kapitan, at napakapalad mong sinusuportahan ka ng misis mo, ng mga anak mo, at ng mga kabarangay mo, especially dyan sa Team Kato. Kaya shoutout sa iyo, pinapahanga mo kami, at magaling kang sumayaw, magaling kang public speaking, at pag nagsalita ka, nasa puso. At pagka napanood ko nga yung video mo ay talagang napakalalim mo magsalita ng nasa puso mo, at talagang ang puso mo ay nasa mahirap dahil tayo lumaki sa hirap sa Binmali, Pangasinan. So ipagpatuloy mo yan. Ang isa sa pinabilib mo kung sagot mo nung tinanong kitang nakahanda ka bang matalo, parigak, sabi mo yes. Bihira yun dahil sabi nga sa halalan ay may nananalo pero walang natatalo dahil sinasabi lang sila ay dinaya. So napakagaling ng iyong dunong na galing sa Panginoon, at pinupuri mo ang Panginoong Hesus, paring Gakato. Kaya gagabayan ka ng Panginoon, at sa Lunes ay malalaman na na kung sino yung mga iboboto ng taong bayan dyan sa bansang Pilipinas, sa mga barangay natin. Kaya na papuri sa Panginoon sa mapayapang eleksyon. Yes, mapayapang eleksyon. Kung tayo ay makikipag-participate ng mapayapa at rerespetuhin ang batas ng Diyos at batas ng tao. Ito po ang una nating tatalakayin, mga kapanalig, sa believers. All believers can
further their potential with leadership. Sabi ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible. At kahapon sa episode 78 ay pinag-usapan po natin ng believers often misunderstand the true nature of leadership. Ngayon po, all believers can further their potential with leadership. Further, mapalawak pa ang kaniyang potential bilang leader into Christian leadership. One of the most important leadership lessons I teach, pamungad ni John C. Maxwell, it is the first law in the 21 irrefutable laws of leadership. Opo, 21 irrefutable laws of leadership. Sinulat ni John C. Maxwell. Nasa YouTube din po yan. Kung gusto nyong mapatuwid pa ang yung leadership, parang si pinsang Benny Cato Jr., magkapatid po ang aming nanay, kaya ang aming middle initial ay pareho, De Vera, ay talagang tatatag ang yung leadership pagka minaster mo ang irrefutable laws, which is 21 po yan. 21 irrefutable laws of leadership. At ang pinaka-ultimate leader natin ay si Father God in heaven. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito po ang pagpapatuloy ni John C. Maxwell. Is the law of the lead. Ito po yung una sa the 21 irrefutable laws of leadership is the law of the lead, which states leadership ability determines a person's level of effectiveness. Lead. Opo, ito yung ikaw ay kumbaga sa botelya, ikaw ay takip. So, yan po ang unang number 1 na irrefutable laws of leadership is the law of the lead. L-I-D. That is the key when working with others. Greater than resources, talent, money, or intelligence. Leadership makes the difference when it comes to making an impact. Epekto. Consequently, my goal in creating this leadership Bible is to enable you to raise the lead on your own effectiveness. I want you to teach your potential in Christ. I want you to reach po pala, reach. I want you to reach, maabot mo ang highest potential mo na ikaw ay leader, disipulo ni Kristo, ang sinasabi ni John C. Maxwell dito. To become more Christ-like, you need to think and act more like a leader, and you must become a person of influence. You must become a person of influence. Ang mga scriptures po ngayon, 4. Mga kapanalig ay heto po. Nasa Colossians 3:13 sa episode 79, ang title po, Tignan mo kung paano ka mabilis magpatawad sa taong nanakit sa iyo. So, episode 79, tignan mo kung paano ka mabilis magpatawad sa taong nanakit sa iyo. Colossians 3:13 po. Colossians 3:13. Ang unang babasahin po natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, you also must do. Napakagandang
scriptures po. And then pangalawa, nasa Isaiah chapter 61 verse 23. Isaiah chapter 61 verse 10. It says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has clothed me with garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, and bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Pangatlo pong babasahin po natin sa tulong ng Banal na Espiritu ay nasa Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. Ephesians, pamanhin po, ito po ang Ephesians, may konti pong delay ng bagya mga kapanalig, bigla pong nawala yung aking palatandaan dito. Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. Ito po, paumanhin. 1, 7 to 8. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. In all wisdom and prudence. At ang nasa Romans chapter 5 verse 5, ang huli nating babasahin mga kapanalig. Chapter 5 verse 5. Ito po. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. At ang desiderata, marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan, at saan mang dakoy, may kabayanihan. Ito po ang napakagandang Great is Thy Faithfulness. Dalawa po ang ipipicture po natin ngayon. Napakaganda po. Nasa James chapter 1 verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. James chapter 1 verse 2. At mayroong napakagandang share dito si J.B. Phillips. Pag daw tayo binabagyo dinagsa ng maraming problema, ang sasabihin lang daw natin o isipin natin gagawin ay, don't resent them as intruders, but welcome them as a friends. Huwag daw nating tuligsain na tayo'y magalit, na tayo'y maging tayo'y parang inisip nating talo tayo. Yang mga problema na yan o mga sakuna ng buhay natin ay pwedeng maging kaibigan. Ayon kay J.B. Phillips. Ito po ang quote ni Spear. Our loving God transforms us and make us like His Son by using trials and testings
until His work is done. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Our loving God transforms us and makes us like His Son by using trials and testings until His work is done. Ang isa pang quote, God chooses what we go through. We chose how we go through it. Basahin po natin isa pang beses. God chooses what we go through. Pinipili ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin. At papayagan tayong pagdaanan yan. Pero bibigyan niya rin tayo ng lakas. So, ang dulo po nito, we choose how we go through it. Tayo ang pumipili kung paano natin malagpasan ng bagyo, paano natin magsayaw sa bagyo, kung paano natin gagawin yan with a great attitude, with a great mindset, that with an attitude of gratitude. Ito pa, ang isa pang scriptures na nasa Psalms chapter 145 verse 20. The Lord preserves all who love Him. The Lord preserves all who love Him. At napakagandang quote, where God guides, He provides. Sabayan niyo po ako isang beses pa, mga kapanalig. Repetition is the mother of skill. Repetition, repetition, repetition dramatically affects our success conscious. Where God guides, He provides. Kung saan tayo iginigiya, ginaguide, tinuturuan ng Panginoon, ilalatag niya ang lahat ng kanyang mga goodness at mga blessings upon blessings. Agree? Mga kapanalig ko kay Kristo? Thank you. At bago natin basahin ang episode 79 na mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin, allow me na mauna ko nang basahin ang mangangaral ikasyam na kabanata ano po ito, hanggang 18. So, siyam po ang babasahin natin for today sa tulong ng banal na Espiritu. At siyam bukas kung papayagan tayo ni Lord Jesus Christ na manatili dito sa napakagandang mundo. Na mundong ginawa niya para sa atin, mga kapanalig. At tayo ay the greatest possession niya. Ito na po ang versikulo 1 sa ika-siyam na kabanata ng mangangaral. Ang lahat ng ito'y pinag-aralan kong mabuti at nalaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Maging pag-ibig o pagkapuot, walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. So, inayunan ni King Solomon, mayroong talagang nag-iisang, wala nang katulad na wisdom na ibinigay ng Father God in heaven natin sa kanya, na talagang walang nakakaalam sa mangyayari bukas. Pinag-aralan ni King Solomon yan, mga kapanalig. Ma-inspire po tayo. Ito na po ang verse 2. Iisa ang kasasapitan ng lahat. Ang nangyayari sa matuwid ay nangyayari rin sa di matuwid. Ganon din sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa madumi, ayon sa kautusan, sa naghahandog at hindi naghahandog. Ang nangyayari nga sa mabuti ay siya ring nangyayari sa masama. Walang pagkakaiba ang nangyayari sa marunong, tumutupad sa pangako at sa sumisira sa pangako. Ito nga ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo. Iisa ang kasasapitan ng lahat, habang ang tao'y nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip. At ang hantungan ay kamatayan. Ngunit, habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawalan ng pag-asa.
ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. Nasa verse 4 po yan na madalas ituro ni Pastor Ed Lapis. Aanin mo nga naman ng leon kung ikaw ay leon, kung patay ka na. Mas mabuti daw ang aso na buhay kaysa patay na leon. Alam ng buhay na siya ay mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So, kung naniniwala po kayo sa multo, ay basahin pagnilayan itong sabi ni Mangangaral King Solomon. Sa akin, kung ako tatanungin nyo, dahil hindi pa naman ako nakakakita ng multo, ay hindi po ako naniniwala sa multo. Ang multo usually ay nasa isip po yan. Lalo na pag nanonood ka lalo ng lagi ng mga horror, tatakutin mo ang utak mo, masama po yan. Masama ang manood ng mga horror, masama sa utak, masama sa isip. Tandaan po natin yan. Nagbayad ka na, natakot ka pa. Dobleng pahirap sa'yo. Na gumastos ka na para manood ng sining horror, and then natakot ka pa, ayaw mong mapatay ang ilaw sa iyong higaan, at sa guni-guni mo ay may nakatabi sa iyong multo na madalas sa isip po natin yan. Ang ating isip ay pwedeng matalik na kaibigan, matalik na kakampi, pwede rin siyang maging kaaway. Ito na po ang verse 7, mga kapanalig. Sa 9 na kabanata ng Mangangaral, sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom, sapagkat iyon ay tinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Ang shiner naman ni Cecil na napakaganda po ay heto po. Nasa Mateo chapter 28 verse 18. Jesus came to them and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ulitin ko po yan para mas malinaw, lalo na sa mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo, Jesus. Ito po, malinaw na malinaw, nasusulat sa Matthew chapter 28 verse 18. Madaling tandaan, 28:18. Jesus came to them and spoke to them. Mismong si Jesus, Lord Jesus Christ na ang nagdeklara ng salitang ito, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Quick review po tayo, mga kapanalig ko kay Kristo, sa episode 78, manatili kang makipag-usap sa akin. October 27 po yan, episode 78. Bago natin talakayin ang episode 79, October 28, sa libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan in His Presence, Jesus Calling. As you become increasingly aware of my presence, pamungad ni Lord Jesus Christ sa atin lahat na mensahe niya sa episode 78, hinango ni Sarah Young sa Psalms 32 verse 8 at Genesis chapter 1 verse 1. You find it easier to discern the way you should go. Kapag lagi tayong nakikipagniig sa ating Panginoong Hesus, ay ang nangyayari ay nadadagdagan ang kamalayan natin sa presensya ng Panginoon at lang nagiging mas madaling unawain ang presensya niya
at sa kanyang pamamaraan. This is one of the practical benefits of living close to me. Instead of wondering about what is on the road ahead or worrying about what you should do, if or when, you can concentrate on staying in communication with me. And when you actually arrive at a choice point, I will show you which direction to go. Many people are so preoccupied with future plans and decisions that they fail to see choices they need to make today. Without any conscious awareness, they make their habitual responses. People who live this way find a dullness creeping into their lives. They sleepwalk through their days, following well-worn paths of routine. I, the creator of the universe, am the most creative being imaginable. I will not leave you circling in deeply rutted paths, mga landas. Instead, I will lead you along pressed trails sa mga daan, sariwang daan, mga pinong daan, parang bagong ispaltong daan of adventure, revealing to you things you did not know. Ang pinag-uutos sa atin ni Lord Jesus Christ sa kanyang huling message for episode 78 ay, stay in communication with me. Follow my guiding presence. Papuri sa Panginoon, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang napagandang mensahe para sa atin lahat na episode 78. Ito na po ang episode 79 na binasa ko po sa tulong ninyo, sa tulong ng Banal na Espiritu. 4 na scriptures, nasa Colossians, nasa Isaiah, nasa Ephesians, at nasa Romans. Ito na po. Do not expect to be treated fairly in this life. Ulitin ko po dahil napakagandang pagnilay-nilayan, kasi kung inaasahan talaga tayong ituturing na lahat ng tao na patas, ay ito po ang deklarasyon ni Lord Jesus Christ, at sususugan niya sa mga iba sa pagbabasa ko ng kanyang mensahe. Ito po, do not expect to be treated fairly in this life. People will say and do hurtful things to you, things that you don't deserve. When someone mistreats you, try to review it as an opportunity to grow in grace. See how quickly you can forgive the one who has wounded you. Don't be concerned about setting the record straight. Ito po ang ulitin ko pa ng buo. Ang huling binasa ko po, don't be concerned about setting the record straight. Instead, on obsessing about others people's opinions of you, keep your focus on me. Ultimately, it is my view of you that counts. Ultimately, it is my view of you that counts. As you concentrate on relating to me, remember that I have clothed you in my righteousness and holiness. I see you arrive in these radiant garments, which I bought for you with my
blood. Ulitin ko po yan. Kailangan manood sa ating isipan, sa ating kalooban. I see you attired in these radiant garments, which I bought for you with my blood. This is also not fair. It is pure gift. When others treat you unfairly, remember that my ways with you are much better than fair. My ways are peace and love, which I have poured out into your heart by my Spirit. Ulitin ko po sa inyong paintulot yung huling bahagi ng mensahe ni Lord Jesus Christ dito sa libro ni Sarah Young, hinango sa Bible Scriptures na kababasa lang po natin. My ways are peace and love, which I have poured out into your heart by my Spirit. Ito na po ang ating pagninilay-nilay, mga kapanalig ko kay Kristo. Huwag mong aasahan na ikaw ay tatratuhin ng patas sa buhay na ito. Wow! Napakatinding salita, ano po? Na kahit na tayo magmamahal, magpapatawad, huwag pa rin nating asahan ng tayo tatratuhin ng mabuti dito sa buhay na ito. Bakit kaya ganun ang salita ni Lord Jesus Christ? Kahit gumawa tayo ng tama, matuwid tayo, nagtatanim tayo ng mabuti, dahil umaasa tayong aani ng mabuti, pero itong mensahe ni Lord Jesus Christ na bungad ng kanyang mensahe sa episode 79, October 28, huwag daw na nating asahan na tayo'y tratuhin patas sa buhay na ito. Patas, yes. Na huwag daw tayong umasa na tayo'y tratuhin ng mga tao sa buhay na ito ng patas. Ito ang kanyang kasunod na mga salita, mga kapanalig. Ang mga tao ay pwedeng magsalita at gumawa ng ikasasakit ng kalooban at isipan mo. Mga bagay na hindi mo naman deserve. Kapag ang ibang tao ay hindi ka tinaratong mabuti, anong dapat natin gawin? Sa utos ni Lord Jesus Christ, kapag may masamang tao na gumawa sa atin ng masama, ang gagawin daw natin ay tignan daw natin. Ito ay ang napakagandang oportunidad para lumago sa grasya ng Panginoon. Ito ay napakagandang oportunidad para lumago sa grasya ng Panginoon pag tayo'y sinalbahe. Pag hindi sinunod ng kapwa natin ang usapan, pag hindi naging patas ang kapwa natin sa atin. So, napakaganda na yan daw ay napakalaking oportunidad para lumago sa grasya niya. At ito pa ang kanyang kasunod na mensahe na pinagninilay-nilay natin sa salita nating Tagalog. Tignan mo kung paano ka mabilis magpatawad sa taong nanakit sa'yo. Napakagandang pagnilay-nilayan po natin yan. Pagka may masamang tao na gumawa sa atin ng masama, na kung tutusin, hindi natin deserving kasi mabuti tayo. Pero kung tayo kakapit sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, ang ating hahangarin lagi at titignan daw natin kung paano tayo mabilis magpatawad sa mga taong nananakit sa atin. Ano mangyayari? Ipalulugi ba tayo ng ating Panginoong Hesus? Hindi po. Ito po ang kanyang karugtong na mensahe, mga kapanalig ko kay Kristo. Huwag ka daw mag-alala na yung mga record na yan ay may diretso. Halimbawang dinaya ka, ay huwag mo nang alalahanin na huwag mo nang pag-aksaya ng panahon at ng enerhiya mo na yan ay ituwid. Instead,
na ma-obsess ka, mahumaling ka sa mga taong kanilang mga kanya-kanyang opinyon. Ang opinyon po sa base sa narinig ko sa guest ni Brother Bo Sanchez sa kanyang talk, nung napapadalhan niya ako ng CD at libro, nung ako'y naging membro ng Truly Rich Club ng a few years, kung di po nagkakamali, year 2014 po yan, opinions ay mga kilikiling na usually may amoy na kilikili ang mga opinions. Ang mga opinions, lalo pag libreng ibinibigay sa iyo, ay pag-isipan mo mabuti. Hindi mo dapat nasundin ang mga opinions na yan. Ang opinions ni Father God in Heaven ang pahalagahan mo, kapanalig. Ito po ang karugtong ng mensahe ni Lord Jesus Christ. Manatili kang nakapokus sa akin. Sa huli, sabi niya, ang aking pananaw ang mahalagang mahalaga at ang dapat mong bilangin, ang dapat mong asahan at napaka-importante ang pananaw ko sa iyo dahil ikaw ay greatest possession ko. Hindi pananaw ng ibang tao ang dapat na lagi mong susundin or gagawin, kundi ang pananaw ng Diyos sa iyo na ikaw ay the greatest possession ng Panginoong gumawa ng langit at lupa. Sa pag-focus mo, pag-concentrate mo na nakikipagniig ka sa akin, na tinatandaan mo na ikaw ay dinamitan ko ng matuwid at banal. Nakikita kita na ikaw ang suot mo ay mayroong kumikinang na kasuotan at tandaan mo na binili kita sa pamamagitan ng aking dugo. Binili kita, anak, sa pamamagitan ng aking dugo. Hindi rin ito makatwiran, sabi niya, kundi ito ay purong regalo na binili kita sa pamamagitan ng aking dugo, anak. Kaya nga pagka hindi ka tinarato ng mabuti ng kapwa mo, tandaan mo lamang ng aking paraan, ang aking mga paraan sa iyo ay mas dakila at mas mahalaga kaysa patas na ginugusto mong ituring kang patas ng mga tao. Ang paraan ko ay kapayapaan, pagmamahalan, at ito ang ibinubuhos ko sa iyo, anak, sa puso mo at by my spirit. Ito ibinubuhos ko. Ang kapayapaan, pagmamahal, ang ibinubuhos ko sa iyo, anak, sa puso mo sa pamamagitan ng aking espiritu. Yan ang napagandang mensahe ni Lord Jesus Christ. Pakinggan po nating mabuti. Ini-encourage ko po kayong pakinggan lagi ang ating podcast. Ito po ay tayo lumalagong spiritual at lumalago rin paano pa tayo maging matuwid at paano pa tayo makapagbigay ng kredito sa ating Panginoong Hesus. Pinagkukumbine po natin ang salita ng Diyos sa grasya ng Panginoon at mga self-help books at mga experience natin para sa glory ng Panginoon, dahil pag itinanim talaga ang salita ng Diyos, tutubo ito sa panahon niya, sa grasya niya. Kaya huwag tayong magkatubili na magtanim. Pag nakabuti sa atin ang mga binabasa natin, pinapakinggan natin, ay ibahagi natin at ang ating panahon ay mayroon tayong 8,784 hours a year na binibigay na tapat si Father God, pinagkakaloob sa ating bangkong buhay. Yes, bangkong buhay.
8,784 hours, which is 366 days times 24 hours equals 8,784 hours. 366 kasi binilang na ang leap year, which is February 29. Yan po ang ating napakagandang episode 79 sa gloria ng ating Panginoong Hesus. At tayo dumako na, mga kapanalig, sa lessons, susunod na lessons na ating tatalakayin galing kay John C. Maxwell. Kahapon po ay halos natatapos na tayo sa Genesis. Si Joseph po ang ating tinalakay kahapon sa sulat ni John C. Maxwell, The Law of Intuition. Joseph takes effective action in a crisis. Yung ginawa ni Joseph the Dreamer na talagang winalangya siya ng mga kapatid niya, binenta, naging alila, nakulong sa kasalanang hindi niya ginawa dahil pinagbintangan siya ng asawa ni Potiphar, dahil gustong-gusto siya na asawa ni Potiphar, pero takot sa Diyos si Joseph, kaya tinanggihan niya ang alok na 2 beses na makipagtalik siya sa asawa ni Potiphar. Nawala ang lahat kay Joseph, pero alam niyang hindi nawala ang Diyos sa kanya. Kaya bandang huli, siya ay naging number 2 in command ng panahon niya sa Egypt. Siya ay dayuhan. Siya ay naging prime minister, second in command sa Pharaoh. At nailigtas niya rin ang halos lahat ng nasyon, particular din sa Israel. At nagkaroon siya ng oportunidad na gantihan ng kanyang pwedeng gantihan ng kanyang mga kapatid na nagwalangya sa kanya, pero hindi niya pinili ang revenge. Pinili niya ang forgiveness, kaya sila ay nagka-reunion. Nagkita-kitang muli, pati si tatay nilang si Jacob na nakala niya talagang patay na si Joseph na paborito niya. At yun ang naging daan. Kaya nag-migrate ang lahi ni Jacob na on that time, nung pumunta sila sa Egypt, 70. At sa panahon ni Moses, naging 2 milyon. Ito na po ang Joseph and the Law of Process. Leadership develops daily, not in a day. Ulitin ko po, si Joseph the Dreamer po yan, panglabing isang anak ni Jacob. Joseph and the Law of Process. Leadership develops daily, not in a day. Genesis chapter 37, verse 1 hanggang 50, and then dinugtungan sa 22. Dalawang beses po natin tatalakayin ito. Ngayon, kasi 2 page ito. Ngayon, yung unang page at yung pangalawa, kung pahintulutan tayo ng ating Panginoong Hesus, ay ating gagawin din po yan. Para sa gloria ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang bungad na salita ni lessons ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible. Becoming a leader is a lot like investing in the stock market. If you hope to make a fortune in a day, you are doomed in what you do day by day over the long haul that makes most. If you continually develop your leadership, letting your assets compound over time, the inevitable result is growth. Yes. Learning is compounding, mga kapanalig. Kaya if you aren't growing, you are dying. Kailangan lumago, mga kapanalig. Kailangan lumago. Especially sa buhay spiritual. Although some individuals have greater natural gifts, ulitin ko po, although some individuals have greater natural gifts than others,
nearly all the skills of leadership can be learned and improved. Ang mga hapon, magaling dyan sa improvement after improvement. But the process doesn't happen overnight. Leadership has so many facets: respect, experience, emotional strength, and people skills. Discipline, vision, momentum, timing, the list goes on. That's why leaders require so much reasoning to be effective. The good news is that you can grow in your ability to lead regardless of your starting point. You can improve. Yan po muna ang ating unang bahagi ng Joseph, The Law of Process. Leadership develops daily, not in a day. Bukas po, tatalakayin natin sa episode 80 ang karugtong niyan sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga kapanalig, ang na-share sa Happy to Serve cleaning team na napakaganda po. Galing kay Marvin Scott. The smile on my face doesn't mean my life is perfect. It means that despite my challenges, I choose to focus on my blessings. Napakagandang talagang hitik na hitik. Talagang maiksi pero malaman na napakagandang salita na talagang pinag-isipang mabuti ng sino man sumulat nito. Ibinahagi ni Marvin Scott. Ulitin po natin ang sabay-sabay. The smile on my mukha, face, does not mean my life is perfect. It means that despite my challenges, I choose to become focused. I choose to focus on my blessings. They are able who think they are able, sabi ni Berhil sa page 204 sa The Mental Dynamite book ni James Whittaker. Sa interview noon 1908, nung 25 years old pa lang si Napoleon Hill, over 70 years old, na the richest man in the world si Andrew Carnegie. They are able who think they are able. Kaya mo yan kung iisipin mong kaya mo. Napakagandang quotation po yan. At especially sa pagtatanim ng salita ng Diyos, paggawa ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, kahit napapalitan tayo ng hindi maganda, ay tinutuloy-tuloy pa rin natin ang magandang gawain. Talagang kaya natin yan kung iisipin natin kaya. Lalo na pag hihingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Where God guides, He provides. Yan po ay binasa na po natin kanina yan. Sinare sa Happy to Serve. At ang huli kong i-share sa inyo po, ano po ang OTP? Ang OTP sa BDO, a one-time password. Paalala po sa atin to is a unique 6-character code that will be sent via SMS to your registered mobile number when you log in to BDO online banking, Banco de Oro. After entering your BDO online banking user ID and password, you will also be required to enter the OTP, which is, ano po yung OTP? One-time password to complete the login process. Ang OTP po ay hindi po isinishare. Walang totoong bank representative na hihingi ng inyong OTP, sabi ng BDO. Ito ay para sa iyo lamang at hindi kailanman dapat ibahagi sa iba. Pag may nakakuha nito, maaari na nilang
ma-access ang iyong account at lahat ng perang nasa loob ng mga ito ay kukunin pag nakuha na po ang ating OTP, which is ang OTP ay one-time password. Kung makakatanggap ka ng tawag or text kung saan hihingin ang iyong OTP, i-report agad sa BDO Contact Center, which is 02-863-8000. Bakit ko po sinare ang itong napakagandang very simple na guidance ng online banking? Marami po kasi manluloko at naloloko. So talagang pag-ingatan po natin. Ang BDO po ay napaganda ng kanyang mga feature, especially BDO Kabayan account na walang maintaining balance. Pagka nakapag-online banking ka po dyan, nasa cellphone mo, pwede kang magpasa ng pera anytime, kahit saan ka. Kahit nasa panig ka dito sa Canada, kung magpapadala ako ng pera sa kapatid kong si Kuya Romy, o kaya kay Belen, kay Ate Rosie, ay saglit na saglit lang pagpasa mo at agad nandun na yung pera. So at walang napakagandang benepisyo pa dito, yan ang pa isa na nagustuhan ko, walang bayad. Yes, walang transaction fee. Kung ang pera mo ay nananatili pa sa BDO, mayroon pang tubo. Pero napakaganda pagka BDO to BDO account. Katulad ng sinabi ko sa inyo, pagpapadala ng pera sa mga kapatid na mayroon ding BDO, yes, mayroon ding BDO. Pagka ibang bank account ay mayroon pong bayad. Pero napaganda BDO to BDO. Wala pong bayad kahit nasa ang panig ng mundo. Yan po ang ating napagandang episode 79. Maraming salamat. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, Angelica, at sa inyong lahat, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyo. At papuri sa Panginoon. God bless. Bye-bye now.